Karma, Episode 40. Sir, saan mo po ako dadalhin? Tanong ni Nessa. Sa bahay ko, wika ni Eddie habang patuloy sa pagmamaneho. Sir, doon na po ba ako titira? Tanong uli ng dalagita. Oo naman, don't worry, pag-aaralin kita. Bibigyan kita ng allowance. Ang tanging gagawin mo lang ay mag-aral para pagdating ng araw ay kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Okay ba yon? Nilingon ni Eddie ang dalagita at nginitian. Talaga po, maraming salamat po sir. Marunong din po akong magluto at maglaba, naluluhang wika ni Nessa. Ang sabi ko, Kuya Eddie ang itatawag mo sa akin, wika uli ni Eddie. Parang kapatid na ginulo-gulo ni Eddie ang buhok ng dalagita. Iba ring saya ang naramdaman niya ng pagkakataon na yon. At tutuparin niya ang pangako sa dalagita na magandang buhay para rito. Pero Nessa, may isa akong batas na dapat mong sundin, seryosong wika ni Eddie. Ano po yun kuya? Tanong ng dalagita. Bawal ang madaldal at bawal ang matanong. Whatever you see and whatever you hear, you must leave it in my house. Naintindihan mo ba, Nessa? Wika ni Eddie. Nagtataka man ay sumang-ayon ang dalagita. Opo, Kuya Eddie. Isang taon pa ang lumipas ay nasaksihan ni Eddie ang kalupitan ng Black Emperor. Ginanap ang taunang pagtitipon ng mga kasapi sa malawak na bulwagan ng mansyon sa isla. Napuno ito ng mga kasapi na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Palihim na umiikot ang mga tingin ni Eddie at nakikiramdam siya sa paligid. Lahat sila ay iisa ang kulay ng kasuotan. Purong itim na coat, long sleeve polo, necktie, pantalon at sapatos. Walang suot na alahas, kundi ang hikaw na nakakabit sa kaliwang tainga. Mapababae o lalaki ay lahat nakaitim ng kasuotan na pinatungan pa ng itim na roba at may hood. May suot ding itim na maskara ang bawat isa na ang tanging mga mata lamang ang nakalitaw. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang Black Emperor na totoong nagsasalita sa harapan nila, pero katulad din ng kasuotan nila ang suot nito. Bago ito nagsalita, ay lumabas muna sa malaking telebisyon ang mga litrato. Napalunok si Eddie. Ang mga litrato ay mga operasyon ng gobyerno laban sa ilegal na droga at ang mga bigong pagpuslit ng mga paninda ng sindikato. Alam niyang ang iba sa mga litrato ay may partisipasyon ang grupo niya. Malaki ang nawala sa ating kaban dahil sa mga buy-bust operations na yan. Nais kong ipaalala sa inyo na isang krimen sa ating samahan ang magtraidor. Dumadagundong ang boses ng Black Emperor sa loob ng meeting room. Tanging ito lamang ang gumagalaw, naglalakad ng parot parito sa bulwagan habang ang lahat ay nakatayo at walang kakilos-kilos. Pakiramdam ni Eddie ay huminto siya sa paghinga nang bumagsak ang katabi niya sa sahig. Tanging mata lamang ang kumikilos kay Eddie. Hindi lang isang tao ang bumagsak sa sahig. Binaril ang mga ito ng Black Emperor gamit ang may silencer na baril. Bawat bigong transaksyon ay may katumbas na buhay at kahit sino ay pwedeng magbayad. Ipasok ninyo yan sa mga utak nyo. Dumagundong na muli ang boses ng Emperor. Ang maskarang nakatakip sa mukha nito ay may voice modulator kaya hindi rin nila alam kung ano ang tunay nitong boses. Pinagpawisan si Eddie ng malapot. Ibig sabihin ay kahit walang kinalaman ay itinutumba ng Black Emperor para ipasok sa isip nila na kamatayan ang katumbas ng pagtatraidor. Ni isa sa kanila ay walang kumilos at nanatiling tuwid sa pagkakatayo.
Ang katabi niyang bumagsak ay hinila ng mga armadong lalaki na naka-uniforme ng itim din. Natapos ang pagtitipon ay halos walang pumapasok sa utak ni Eddie sa mga narinig niyang salita mula sa Black Emperor. Kinamumuhian niya ang uri ng trabahong kinabibilangan niya. Pakiramdam niya ay sasabog ang utak niya. Paano pa siya makakaalpas sa kuko ng sindikato? Hindi nga niya kilala ang katauhan ng emperor na nagdidikta sa kanila. Kahit boses nito ay ginagamitan ng modulator, kaya walang nakakaalam sa totoong boses nito. Kung saan mang impyerno nakatira ang taong yon ay walang nakakaalam. Habang pabalik na siya sa mainland at sakay ng kanyang chopper, ay hindi mawala sa kanya ang imahe ng Black Emperor. Sa ilalim ng kasuotan nitong itim ay matangkad ang emperor. Kasing tangkad niya at malapad ang mga balikat nito. Kahit may gamit itong voice modulator, ay iniisip niya ang boses nito. Ang akala niya ay gagaan ang responsibilidad niya sa sindikato dahil napatay ng mga pulis sina Mr. Z at Mr. X nang masabat ang shipment na minamanduhan ng dalawa. Isang araw, habang nagmamaneho si Eddie ng kanyang sasakyan sa highway at katabi niya si Rigo, ay pinaulan na ng putok ng baril ang kanyang sasakyan at tinamaan si Rigo. Habang nakikipagpalitan ng putok ang mga tauhan niya, ay mabilis na binago ni Eddie ang direksyon ng kanyang kotse. Pinaharurot niya ito palabas ng superhighway para makalayo. Sa sobrang bilis ng kanyang sasakyan, ay hindi niya napansin ang barrier sa gitna ng highway. Hinararo ito ng kanyang sasakyan na naging dahilan para tumaob ang kanyang sasakyan. Sa hospital ay nagkamalay si Eddie. Pakiramdam niya ay matagal siyang nakatulog. Pagtingin niya sa kanyang kanang braso ay nakasemento na ito. Sir Eddie, salamat sa Diyos at nagising ka na. Napangiti si Eddie sa nurse sa kanyang harapan. Risa, anong nangyari sa akin? Mahinang tanong niya. Nakakaramdam pa rin siya ng pagkahilo, pero natuwa siya na si Risa ang kanyang nakita sa pagdilat ng kanyang mga mata. Napaka-professional pa rin ito at tinatawag siyang sir sa kabila ng relasyon nila. Naaksidente kayo kahapon, sir. Mabuti na lamang ay gumana ang airbags ng sasakyan mo. Sagot ni Risa. Mababanag sa mukha nito ang pag-aalala. Ang kasama ko, si Rigo, anong nangyari sa kanya? Naalala ni Eddie na katabi pala niya sa sasakyan si Rigo nang maganap ang pamamaril. Balita ko, sir, napatay daw yung kasama mo, sagot ni Risa. Humugot ng malalim na hininga si Eddie. Hindi na niya tukoy kung sino ang kalaban at kakampi sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi rin niya tukoy kung sino ang gustong magpapatay sa kanya. Kung ang Black Emperor ba o ang mga protector nito na nasa pwesto ng kapangyarihan. Napatingin siya kay Risa at nginitian ito. Hinawakan niya ang isang kamay nito. Risa, pwede bang paglabas ko rito? Ay ikaw na lang ang personal nurse ko? Tanong niya. Dahil sa nangyari, ay kailangan niyang magpahinga at umuwi sa Casa Salvatore. Sir Eddie, hindi pwede. Naghihintay na lang ako ng visa, sagot ni Risa. Mag-a-abroad ka? Gulat na tanong ni Eddie. May bahagi ng puso niya ang nalungkot. Isa lamang si Risa sa mga girlfriends niya. Pero ang pagkakaiba nito sa ibang babae ay sa kanya lamang ito sumasama. Yes sir, mahirap ang buhay dito sa atin. May pinapaaral pa akong mga kapatid, sagot ni Risa. Humigpit ang hawak ni Eddie sa kamay ni Risa. Tumitig siya sa mga mata nito. Alam niyang basahin ang galaw ng mga mata nito. At alam niyang may pagtatangi ito sa kanya. Risa,
walang problema sa usaping pera. Espesyal ka sa akin. 5 beses kong dodoblehin ang sasahurin mo sa abroad. O ano, payag ka na? Natigilan si Risa at napaisip ito. Sa alok ni Eddie ay hindi niya kailangang lumayo pa para kumita ng malaki. Si Eddie ang kasagutan sa problema niya. Maliban sa pagiging nurse ko sa'yo, ano pang gagawin ko? Tanong niya. Dahil sa kalagayan ng relasyon niya kay Eddie bilang isa sa mga girlfriends nito, ay alam niyang hindi lang bilang nurse ang magiging papel niya. Pilyong ngumiti si Eddie at pinisil-pisil ang palad ng babae. Pampainit sa malamig kong gabi, wika niya. Makalipas ang ilang linggo, ay umuwi ng Casa Salvatore si Eddie kasama si Risa. Manghang-mangha si Risa sa ganda ng Salvatore Mansion. Hindi niya sukat akalain na napakayaman pala ni Eddie. Hindi niya rin maramdaman na personal nurse pa rin siya nito dahil napakarami nitong tauhan sa loob ng mansyon. Ang turing sa kanya ng mga kasambahay ay para na ring amo. Nang gumaling si Eddie, ay hindi na siya pinayagan nito na bumalik pa sa kanyang trabaho. Napamahal na sa kanya si Eddie at ang kanilang pagsasama ay para ng mag-asawa at kasal na lamang ang kulang sa kanila. Hanggang isang araw ay problemado si Risa habang nakatingin sa pregnancy test na hawak. Buntis siya. Wala sa usapan nila ni Eddie na magbubuntis siya dahil ayaw ni Eddie na magkaanak sila. Pero wala na siyang magagawa. Madalas kasi niyang makaligtaan ang pag-inom ng contraceptive pills. Huminga ng malalim si Risa. Nasa loob pa ng banyo si Eddie. Nag-aalala man ay kailangan niyang ipaalam kay Eddie ang kalagayan niya. Tanggapin kaya ni Eddie ang ipinagbubuntis ni Risa? Abangan sa susunod na kabanata.